Hello guys, good evening, good morning, all over the world. Basta ang buhay-buhay natin dyan. Masaya pa ba? May sigla pa ba? Pag napagod, tulog. Pag gutom, kain. Walang sukuan. Patuloy lang tayo sa araw-araw na pamumuhay natin. Sa hirap, makakaon din tayo. Diba? Just keep moving. And you know, our labor in the Lord is not in vain. Darating din ng araw ay nakakaahon din tayo. Kaawa ng Diyos. Hindi man tayo makaahon, malin mo yung anak mo. Maging attorney, maging president ng Pilipinas. Diba? So, ganun lang ang buhay. Hindi pwedeng magkasakit, hindi pwedeng uminto. Kailangan lumaban lang sa hamon ng buhay. Samahan mo rin ng konting dasal. Baka naman nakalimutan mo ng tumawag sa Panginoon. Baka naman na puro negative na yung lumalabas sa atin. So, kailangan natin na tumawag sa Lord. Yun lang. Sabi nila, it's just a friendly reminder. Ang mundo nito, maraming problema, maraming kagulumihanan. Hindi mawawala. Unless lang kung siguro marami kang pera, but still may problema ka pa rin. But the most valuable solution na alam ko ay bigay natin yung buhay natin sa Panginoon. Yun ang the best. Yun ang the best. The best solution na gagawin mo sa buhay mo ay ilapit, sanggunin mo sa Panginoon lahat ng gagawin mo, lahat ng problema mo. Sigurado ako, kapatid, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Believe me. So, ano man ang problema natin, just keep our eyes to Jesus, the finisher and perfecter of our faith. Nasabi sa Bible. So, just keep trusting on Him. Narinig ko kagabi sa isang pastor, sa isang country pastor. Sabi niya, we should keep ourselves trusting to the Lord Jesus Christ. Diba? Galing, no? Narinig ko yun kagabi. Minsan makinig ka rin ng sermon para mamaya ang pinapakinggan mo yung yung puro mga tawag dito, mga YouTube. Minsan makinig ka rin ng sermon, walang mawawala, madadagdagan ka pa, diba? So yun lang, kailangan natin na magtiwala sa Lord. Minsan kakasakit tayo, so ganoon talaga, gagaling din naman. Kailangan lang natin na kumapit sa Panginoon. Yun lang. So, ingat-ingat sa mga kabuha ko driver, nagdra-drive dyan sa bansang US, Canada, Australia, Philippines, at syempre sa loob ng GCC. So, nasa loob ako ng GCC, guys. Not to mention the right place. So, yun lang. Mag-ingat tayo sa araw-araw. Bigyan din natin ng pansin yung natin, yung buhay spiritual natin. And of course, yung pamilya natin. Sa malayong lugar ka, kailangan tawagan mo din yung family mo. Yung asawa mo, baka nakalimutan mo na. So, huwag mong kakalimutan. So, yung mga anak mo na naghihintay sa'yo. And so, yun lang. Sa pagdadrive natin, kailangan maingat.
para walang aksidente. Takbo ko lang ng 110, 120. Yung kailang tumakbo ng 190. We are not using airplane. Ika nga. Lang. Karag-karag lang ng sakyan yung sakyan natin. Kaya 120 lang maximum. Sa Pilipinas 100. 90 ano. Pero sa GCC kasi is 120, 140. So don't go beyond the limit. So ngayon, Thursday night. And tomorrow, Friday, rest day. Then trabaho ulit. O siya nga pala, huwag mo kalimutan yung ano, yung physical na pangatawan natin. Maglaro din ng basketball o mag-jogging minsan. Kasi kala mo okay ka, nung pala hindi na. So kailangan natin na mag-exercise para lumabas yung mga ano natin, yung mga sabi nila lamig daw sa katawan, lumabas siguro yung pawis. Yan. So kailangan natin yon, guys, lalo na sa mga bansang malamig dyan sa UK, sa Saudi Arabia. Alam nyo ba na ang Saudi Arabia is may nag-snow na bayan? Alam niyo ba yan? Hindi pa. So ngayon alam niyo na. At meron ding malamig parang Baguio City sa lugar ng Al-Batha, yung mga favorite place ng mga Saudi. Sana may natutunan ka sa video na to. Huwag mo kakalimutan yung spiritual mo, yung physical mo, and of course your relationship to your children, to your wife, your husband. Kailangan mo na i-mingle ang tatlo na ito sa buhay mo sa araw-araw. Otherwise, magkakaroon ka ng problema. Yun lang guys. See you on my next journey. Nandito na ako sa aking bahay. So bye bye and see you soon.